Alright guys, ito na. Ito na ang paborito natin topics. Um, let's talk about this. When President Duterte came to office, within few months, sabi niya, he will not tolerate even a whiff of corruption. Sabi ko, tabi lang Shakespearean ito. Napakaganda ng vocabulary, mga prose nitong. Tapos, pinaalis si Lavinia, yung kanyang spokesman. Na alam ko, Ronald, ano rin yan, di ba? May pagka-lefty-lefty din dati yan, di ba? Ito yung campaign spokesman niya. Dahil daw may konting mga whiffs of rumors of na NIA, may National kickback daw. Irrigation Oo, Administration. daw. May Yeah, and 40% without daw na any due process, natanggal siya. So dami na naman palakpakan yung mga DDS. Talagang galing ni Tatay Digong. Next thing we know, ang dami na recycle dyan. May green pa. Yung may isa, di ba, kilala natin na 3 beses naging undersecretary sa iba't ibang department. Ma-fire siya, ilalay. Ang dami recycling nangyari. Now, but apparently that was just a tip of the iceberg. Then came the Farmali issue, and then came all sorts of different concerns during the Duterte administration. And now officially, you have no less than former Senator Trillanes, one of the big fiscalizers and Betanoa of the Dutertes, coming out and saying, hindi talaga, Bongo, Duterte, daming mga anomalya nangyari. Sir Ronald, were you surprised by this move? Pretend lang you were surprised, and then sagutin mo. Ay, ganun ba? Nangyari ba yan? Pwede na yun, pwede na. Nangyari yung corruption o nangyari yung ano? Totoo ba yan? Nagkaroon ba ng whiff of corruption sa gobyerno ni Digong? O pwede na yan. Whiff lang. Of course, nung kampanya pa lang di ba? Kampanya pa lang, nilabas na ni Trillanes yan, yung bank account. Tapos sabi ni Panelo, wala namang laman yung bank account dahil dinabas na yung laman. Di ba? Hindi naman tinignan yung history ng account tinignan yung present na laman. Yung latest. Di ba pag-apply ka ng visa, ang hihingi sa'yo yung history, hindi yung latest. Di ba? Kaya doon pa lang halata na Ibig sabihin, doon pa lang hindi whip of corruption yung nakikita mo. Kaya not surprising, no? Kaya yung mga nangyayari afterwards at nangyayari pa hanggang ngayon doon sa secretary na napakaraming intelligence at saka confidential funds in their hundreds of millions, no? Parang hindi nakakagulat. Nakakagulat kung wala. No? Ikaw, Mark, anong basa mo dun sa development kanina kay Trillanes? Pwede mo ikwento kasi may ni-share kang video kanina, di ba? Oo, nandun ako kanina. Ikaw pala, andun ka, di ba? Ikaw nag-share. Nandun ako sa DOJ kanina. Explain what happened. What happened? Anong kwento mo? Ang pinaka-point ni former Senator Trillanes dito, napaka-brazen, masyadong garapal yung ginagawang korupsyon. This happened in Davao Itong issue na to sa Davao City lang And all the way back from 2007 hanggang 2018, 6 billion worth of projects na binigay sa company ng tatay at kapatid ni Bongo. So, sabi nga niya, yung iba, gumagamit pa ng dummy, gumagamit pa ng peking korporasyon para maitago, yung sa kanila, harap-harapan. So, napakadaling kunan ng ebidensya. Kasi titingnan mo lang yung binayad dito sa korporasyon na to, yung ano na to. So, doon pa lang meron ng conflict kaagad na ginamit mo yung power and influence mo para piliin yung isang kontraktor na magbebenepisyo yung pamilya mo o pamilya nung kanang kamay mo. So silang dalawa. And kasama din daw makakasuhan, posibleng makasama din yung mga ibang kontraktor na ginamit nila o yung mga ibang subcontractor. So sa dami ng mga issues dun sa Duterte administration sa corruption, yun din iniisip ko bakit ito yung inuna. Pero siguro nga kasi ito yung pinaka madaling makita kasi kung titingnan mo lang yung records na talagang yung korporasyon na yun at yung may-ari nun. Mark, kasi ang gusto ipakita ni Trillanes yung pattern The same way na si Leila de Lima, sinasabi niya yung EJK, hindi nagsimula ng 2016. She went all the way dun sa Davao. So it's a pattern. So if ever may accusation na nung time ni Digong, yung build, maraming project na punta sa, di umano ganitong company na malapit kay Digong, then you can say na may pattern siya. So I think it makes sense na you go a little bit behind to show a pattern of behavior that went writ large when he became the president. Di ba, Ronald? I mean, di ba? Makes sense. Tip of the iceberg lang yan Sabi nga ni Mark,
Yan kasi yung pinaka-obvious. Yan yung pinakamadaling patunayan. Yan yung pinakamadaling ipakita. Sa simula pa lang, conflict of interest. Yung isa dyan, yung 50 billion plus na pork barrel daw ni Pulong Duterte. Di ba? Tapos, of course, yung pinag-uusapan natin ng madalas, yung Parmali. Di ba? Dahil yung Lau, yung Undersecretary Lau, ay tao daw ng mga involved dyan sa investigasyon ni Trillanes. Di pa dyan kasama yung DepEd, yung laptop. Dahil again, yung involved doon ay tao daw nung isa na involved na yan sa kaso ni Trillanes. At marami pa yan. Marami pa yan. Nagpa-pile up yan. Huwag niyo kalimutan ha, lumaki yung ating utang nung panahon ni Digong. From 5.8 trillion na utang ng lahat ng gobyerno before him, no, since EDSA, yung panahon ni Digong ay nadoble yung mahigit doble yung 5.8 trillion, naging 13. So hindi lang ito corruption batay dun sa budget ng gobyerno na napakalaki, kundi corruption dun sa mga inutang. Kaya hindi ako magugulat na yan ay tip of the iceberg lang. Marami pang susunod dyan na kaso. No? Lalo na kung makakalaban nila yung gobyerno na may hawak ng mga dokumento. No? Yan yung power ng incumbent eh. May Pwede resibo mong sila buksan eh, lahat may ng- resibo. Pwede mong buksan. No? Kaya sigurado ko that will be just the start ng marami pang kaso. At tip of the iceberg lang yan. Ikaw, Mark, are you expecting additional or other people joining in dito sa mga kaso na yan para bookingin talaga yung mga Duterte at mga modus operandi nila? So far, yung tatlo lang talaga. Si Trillanes ito, yung kay Leila with the EJ case, tapos si Gordon with the Parmali. So yun yung tatlong pinakamaingay na issue. Pero yun nga, katulad ni sabi ni Sir Ronald, yung mga hindi pa natin nakikita, yung mga ngayon pa lang lumalabas eh. Yung mga ngayon pa lang, bawat department may mga posibleng anomalye. So, I'm not sure, ito ano ko, sino maglalakas loob na to come out against this, to come out na para mag-file dito. Di ba, it's been 2 years. Ngayon pa lang nakapag-file si Trillanes. Di ba? Parang it takes a lot of guts din eh para labanan ng ganito yung mga Duterte na makapangyarihan pa rin hanggang access to ngayon. evidence. Baka to Mark, evidence. dagdag doon sa possibility, ngayon lang na-formalize yung breakup ng unit team. Ibig sabihin, kung meron mang magsasampa, ay may suporta sila ng incumbent. May suporta sila ni speaker. May suporta sila ni first Oh, lady. kasi ano na. Kaya oh. baka madagdagan yung mga tatapang na magsasampa ng kaso. Kasi ano na open field na siya, open season na siya, no? Yes, Before I go yes. to the next because speaking of eto na, tapos na yung dating unit team, magkakaroon ba ng new unit team? Before tayo pupunta sa topic na yan, Lenny, Risa, etc. I want to ask this both of you gentlemen. Mark, I'll start with you and then Ronald. Again, I don't want to sound cynical, and I'm not a cynical person, pero sa akin You're pala, not. all of these discussions about ICC, human rights, I don't think it made much dent in terms of base in Digong. Yung sa China and West Philippine Sea, feeling ko medyo nagkaroon ng dent, but again, not too much. But do you think if ma-expose talaga and if ever talaga meron massive corruption, could that hit yung popularity at base in Duterte? Not in Davao maybe, but you know, in the broader Visayan region, across the country, or among OFWs. Do you think this could be the ultimate Achilles heel of Duterte kung talagang ma-expose na talaga meron silang ganito? Kung maniniwala ka sa publikus, kay Malutikia, no, ay nakakabawas na si Digong sa kanyang anak, kay Sara. Yun yung latest survey, di ba? Liability siya. No, na liability si Digong kay Sara. At dahil magsasama sila sa midterm, yung mag-ama, ay baka magpatuloy na bumaba si Sara. So hindi lang siya yung mga issues of ICC, human rights, yung sabi mo nga, nagsisisi ng issue ng corruption, kung hindi mismo yung image ng kanyang tatay na collectively tinatamaan ng mga issues na ito ay pwedeng makabawas kay Sara. At nakikita na nagsisimula ng bumaba. At yung publikus, medyo malapit na kay Sara. Di ba, Mark? Yung publiko, sila Malutikia. Yan yung mga defender We ni Sara. don't know still. Diba? Hindi, baka inaayos nila yung image nila dahil papunta lang midterm, marami yung kumontrata sa kanila. No? Baka yun din, para magmukha silang objective. No? Tayo, hindi na yung kumukha objective eh. Ako naman medyo nasa nasa negative, pessimistic side ako.
It would affect pero konti lang. Para sa akin na, Hmm. parang ano yan eh. Parang Donald Trump yan eh. Si Donald Trump, yung January 6, sinugod nila yung Capitol. Talaga Pero yan, sumusuporta pa rin yung supporters niya. Parang lahat na ng ano, ganun eh. Sa akin in terms of dealing with Digong and Duterte, it's not so much na kailangan mo silang siraan. It's so much yung alternative dapat mas gusto ng tao eh. That's still how I view it eh. It would only take you so much kung hilahin mo sila, sirain mo sila. Because maraming yung base nila is talagang kahit kahit harap-harapan na nilang makita yung si Digong na nga umaamin na pinatay ko sa ganito, kumaga palakpakan pa rin. So it's more of yung alternative na papalit eh. Na I still like Digong pero parang mas okay naman to. Ito na lang yung natin. So I think that's the only way talaga eh. And not so much yung Of course it Tama would yun. affect konti. Tama yun, Mark, na mahalaga yung sino ba yung alternative? Kung yung alternative mo hindi naman ganun kaganda, di ba? Dito na lang kami sa the devil we know. Di ba? Yun yung. Pero kung titignan mo rin, Mark, yung numbers, not the absolute numbers, the movement of numbers, the movement is going downwards. Especially kay Sara. Nagsimula siya sa 80 plus eh. Ngayon ay 50 plus na lang siya. Si Digong nagsimula ng 90 plus. Ngayon ay 40 plus na lang siya. Ibig sabihin, meron din substantially malakas pa rin sila lalo na sa kanilang base. Pero sa general population, may pagbaba na nagiging dramatic, no? At kung magpapatuloy yan sa next survey, that could be a trend. Yeah. No? Paano tinitignan ko yung movement of numbers not the absolute numbers. Yeah, I mean, and 50% is not a big deal in the Philippines. It's not the United States among others. Mark, marami na naman mga Trumpista na galit sa'yo. How dare you compare the great man Donald Trump to Tatay Digong? Alam mo, ang dami akong nakitang ganun. Friends sila, Pro-Lenny, friends sila. tapos pro-Trump. What? Or like No, pro-BBM, it's not pro-Trump. even about the policies of Trump eh. It's about how invisible he is eh. Pagdating sa mga I pagdating get sa you're mga saying yung supporters niya. politics of deduction or negation. It's not like whether we like you, we hate the other side more. Right? If you make me hate the alternative, you'll stick with me. As simple as Oo. that. Diba? In the same way, diba, pinipilit nilang tao na botohin si Biden kasi ayaw natin ng Trump daw. Bakit si Biden? Diba? Siyempre napapaisip ang tao. Wala na bang iba, diba? Kaya si RFK, 11% na, malapit na siya mag 15%, pero nasa debates. I mean, the ratings are going. On that note, thank you very much because in the next episode, pag-usapan natin, could there really be an alternative in 2025 or for 2028? Because kamusta naman ang genuine opposition?